Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Wow, talaga? Ngayon, ang hinala namin. Sihan pag si Bibi Sara ang katapat natin at habang nagsasalita. Mga kababayan, yan. Patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bigo ang mga Hudyo! Hindi kayo umubrat, hindi kayo nagtagumpay. Kokonti lang pala kayo eh. Akala ko ba naman na napakarami nyo? Dinaan nyo lang sa mga bayad. 7,000 lang kayo, nandiyan kayo, tapos pinagmamalaki nyo pa, aba. Nakakagulat naman, nakakawindang kayo. Nakakalorky kayo. Tigilan nyo kami, tigilan nyo kami. Ang dami nyo mga paandar sa buhay. At lahat ng bagay ay political reserve. Binatikos ang ICC ukol sa interim release ni Tatay Digong. Nako, baka magsalita si Zaldico dito. Baka ikanta na ni Zaldico kung sino ang may pakananan lahat. Political motive. Ang nakikita rito ng isang political analyst patungkol dito kay Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong pa dinamay nyo? Mga buisit kayo. Ano sa palagay nyo? Ito pa. Dinaos na November rally generally peaceful daw? Talaga ba? Walang kasay-say-say-say. At BP Sara nagsalita, nagbigay ng year-end report sa 2025. Yan yung mga balita ngayon. Ngayon pag-usapan natin yung nangyaring pang-hocus-pocus nila. Kahapon, nagsalita ang mga Padre Damaso, nagsalita ang mga yung mga kamag-anak ng mga dilawan, nagsalita yung mukhang mongoloid na ang binabati ko sa BP Sara at Duterte. Wow! Utos ba sa inyo? Ng tipaklong ang kalaban nyo dati mga pulangaw ngayon. Ang kalaban nyo si Bibi Sara. Bakit? Hindi nyo kakayanin ano? Hindi kaya? Ano ba sinisigaw ng taong bayan? Ang pag-uusap dito, flood control issue. Kaya nga kayo nandyan eh. Di ba? Nag-effort pa kayo. Ewan ko, binayaran ba talaga itong mga ilan dito eh. Halos wala naman lang kayong para kayong mga tutubi dyan na paikot-ikot. Naka kayo ng bugi, oh. Sino ba nagsabi na ilan kayo? Kitang-kita naman sa aerial footage. Para kayong mga tutubi na paikot-ikot dyan sa Luneta. Kung saan man yan, nakuwanan. Kayo na nanonood sa akin. Ito yung mga palabas nila na napakarami daw nila kuno. Napakarami daw at binabalita pa. Hindi nyo kami maluloko. Tignan nyo lang yung mga posts sa social media. Pag ang nagsasalita ay sibungak-ngak, sibungik-ngik o sibungit, pinagtatawa ng taong bayan, galit ang taong bayan. Pag kay Bibi Sara, heart-like, sinishare pa. Totoo, di ba? Pasok natin. Mas marami pa ang pulis kaysa sa mga reliyista. Tama. Ayon sa NCRPO, mahigit 16,000 pulis ang nakaantabay sa buong Metro Manila. Ngunit lampas 7,000 lang ang aktual na lumahok sa anti-corruption rallies. Ang hati ng crowd estimate, Luneta, humigit kumulang 3,000. EDSA, humigit kumulang 4,500. Ibig sabihin, halos doble ang pulis kumpara sa mga reliyista. Isang eksenang agad nag-viral sa social media. Marami ang nagbiro na mas marami pa ang bantay kaysa sa binabantayan.
Mas kapansin-pansin ang pagkakaiba dahil noong September 21, pumalo sa 70,000 ang crowd sa Luneta at 49,000 sa EDSA. Ngayon, parehong bagsak ang turnout at kapansin-pansing maluwag ang mga lugar ng pagtitipon. At matapos hindi maabot ang inaasahang daang-daang libong bilang ng tao sa ikalawang edisyon ng Trillion Peso March, nanindigan si Kiko Aquino D, co-organizer ng Kilos Protesta, na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang advokasya. Ito isipin nyo, pag ikaw naging organizer ng isang mga gantong sitwasyon, asahan nyo yung pondo dyan mag-uumapaw. Tatanggap yan ng kamal-kamal na pondo. Huwag kayong magbiro, huwag kayong mag-deny. Yan ang katotohanan. Kaya nga yung iba dyan, bida-bida, kahit na medyo nagmumukha ng tipaklong sa stage, sige lang. Bakit? Kumakamal lalo na ito. Di ba? Kahit kung basahin na lang yung script, sige. Hindi. Tsaka isa pa, doon, alam nyo naman yung kulay niya. Kaya galit na galit dyan sa mga Duterte. Ito napanood nyo ba kanina? Sino ba nakapanood nun? Hindi pala kanina. Yung kahapon na nagsasalita ito. Kahit palipit na ang leg ng mama, sige pa rin. Kahit na maputol na ang, magkaputol-putol na yung litid sa leg, sige pa rin ang paninira. Ganun sila. Para lang meron silang may pakita. Nagalit sila kunwari. Pero galit sila kasi nga gusto nilang uupo yung mga kakampi nila pero hindi ho kayo aabante. Wag ho kayo mangarap ng gising dahil hindi ho magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Tama. Diba? Isipin nyo na lang. Kung sila ang gusto na namang mamuno at ganito ang mga estilo ng pamumuno nila, maninira sila at minsan nga makikita mo, yung mga kasama nila ay kung ano-ano pinagagawa. Meron nakamaskara, meron mga kung ano-anong plug o kung ano man plug yun, kulay pula, kulay green, kung ano man, kung kulay dilaw, kulay yellow, kulay blue. Ang dami nilang plug at ang dami nilang ginangaw-ngaw-ngaw-ngaw. Yan ba gusto nyo? Yung kamag-anak nila ang mamuno? No way! Kaya wag ho aabante itong mga ganun tao dyan sa susunod kung sakali mga nangangarap itong magsitakbo. Ang bawi na lang natin dyan sa 2028, i-landslide natin si BP Sara. From Visayas, Mindanao, OFW. Hindi ko nasasama Luzon. Karampot lang naman yan Kasi kiniklaim na nila yan Yung norte daw sa kanila. Sige, itong patunayan na lang natin. Taga Luzon, patunayan nyo rito na mahal nyo ang mga Duterte sa pamamagitan ng hashtag. I-type nyo, hashtag Solid Duterte ito. Para malaman natin na talagang kahit papano ang Luzon still kicking pa rin sa suporta kay BP Sara. Diba? Kasi ako, iniisip ko na lang ang magpapanalo kay BP Sara from Mindanao at Visayas at OFW. Yun ang nakikita ko Kasi dito kasi nahaluan sa Maynila, sa Luzon, nahaluan ng limpak-limpak na kaperahan. Doon sila, natatakpan ng kanilang mata at nauutusan sila ng diablo na kung sino ang iboto nila. Yan. Pero sa mga taga Mindanao, Visayas, OFW, bilib ako dyan. Tuloy pa ba natin to? Ito si Mr. Galit sa Duterte. Tuloy pa ba natin? Tuloy. At handa silang ituloy ito kung kinakailangan. Sa panayam sa People Power Monument ngayong November 30, malinaw ang kanyang sagot nang tanungin kung may susunod pang edisyon. Aniya, kung kinakailangan ay magkakaroon tayo ng Part 3. Aminado si D na hindi pa nawawala ang puyat at pagod mula sa paghahanda, kaya hindi pa nila napag-uusapan ng eksaktong plano para sa susunod na hakbang. Ngunit malinaw ang kanyang paalala. Kung magpatuloy ang pagwawalang bahala ng pamahalaan sa mga isyu ng katiwalian, handa silang bumalik sa kalsada kahit pa umabot sa Part 3. Ang Makabayan Black na lamang daw. Para meron na naman pera. Kakamal-kamal na naman kayo. Diyos mio, Marimar.
O kayo hong nakawawa na nagpapauto kayo dito sa leader nyo kunwari. Tingnan nyo ho, sila buhay, kayo. Sila may pera, kayo wala, gutom. Magkano kasi? Dagdagan nyo naman pagbibigay sa mga tao nyo, yung mga nakukuha nyo. Imbis na 1,000, gawin yung 5,000 para marami kayong makuha. Di ba? Everything is political. Yan ang sabi ni Attorney Reserva. Alamin natin kung ano yung pag-uusap dito. Totoo yan. Lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari ay pinaghahandaan na nila sa pamumulitika sa 2028. Kung ano yung nangyari kay BP Sara, isang part din ng political strategy na ginawa at pinagtulong-tulungan ng mga durobo. Akala nila hihina ang loob ni BP Sara kapag itong si Tatay Digong ay ginawa nilang ganun, pinakulong nila. Hindi, lalong tumatag ang BP. Makinig kayo. Sasabihin sa inyo yan sa 2028. Yari kayo. 2028, it's time. Na talagang panagutin. Kasi pag upo ni BP Sara, alangan naman uupo yung mga kalaban. Hindi nga manalo. Ang dami na nagtulong-tulong. Di ba? Ang dami nilang nagtulong-tulong kay BP Sara, yung mga alagad na mga tagasunod ng pera. Sa utos at kumpas ng kwarta, kahit ayaw nila, sige. Lalo na yung mga congressman, contractor, at kung ano-ano pa. Sila yon. Papaliwanag dito kung ano yung strategy nila. Is political at man. So political lahat ito. Kahit nga desisyon ng ICC is political. Ano mangyayari yun na ang desisyon sa ICC ay based on possibility na possible na kung bigyan ng interim release, possible na tatakas yung former President Duterte. Like rest, possible. Possible raw na ma-influence niya yung mga witnesses. Possible daw na maka-interfere siya sa proseso ng kanyang hearing. Alam mo, paano mangyari yan sa isang 80 years old, very weak, physically weak, meron pang problema sa kanyang mental, cognitive niya, meron ng malimutin na siya. Paano siya makatakas? Tama. Ngayon, paano siya maka-influence ng mga witnesses? Kung nandoon siya sa ibang bansa, hindi mo siya ibalik sa Pilipinas. Kahit na nga ibalik sa Pilipinas, paano magawa niya? Wala na siyang power dito. Sila na ang pinipersecute ngayon. Now and then, nagkakaroon po talaga ng mga kilos protesta. Ang pagpapahayag po ba ng boses ng taong bayan, kumbaga, obligado po ba ang gobyerno na magkaroon ng pagbabago sa kanyang pulisiya? What do you mean? Opo, halimbawa, yung pagbabago po, kumbaga magiging parte sa kanyang public service, yung pagsasagawa ng pulisiya, kapag meron pong pagpapalabas ng mga hinaing ng taong bayan. Kumbaga sa isang gumagalaw na gobyerno, sa isang kumbaga parang hindi tiwaling gobyerno, obligado ba ang pamahalaan na magkaroon ng pagbabago sa kanyang mga pinapatupad na polisiya kapag naririnig niya yung sentimiento ng ating mga kababayan? At dito sa mga pangyayari ngayon, meron bang pagbabago sa policy making natin, Attorney? Okay. Let us start with the principle na lahat ng kapangyarihan, all powers that are being exercised by our chosen representatives come from the people. Sila kasi ang tao yung real sovereign. Sovereignty resides in the people and all government authorities from the people. Pinapahiram lang yan at saka ang pagpahiram yan ay may period, limited period. Therefore, kasi ang may-ari naman ng kapangyarihan ay yung tao, dapat sila man ang, kaya to quote the most often quoted na statement ni former President
Noynoy Aquino, yung boss, yung tao ko ang boss. Yan talaga kasi tayo, kung anong order ng boss natin, yan ang sinusunod natin. Tama. So, dapat sana, yun ang expectation. Pero the moment ang pinapahiram ng may-ari ng kapangyarihan ay hindi na tumutupad sa kagustuhan ng may-ari ng kapangyarihan, siya ay parang traitor na. They already betrayed the trust of the people reposed on them. Gets nyo? So, ibig sabihin dito, yung kapangyarihan nila ay mahangganan. Hindi yan panghabang buhay. Oo, kaya kayo, yung mga nagtulong-tulong kay Tatay Digong, ipasok na natin dito. Bakit? Galit ang taong bayan sa ginawa nila sa isang dating presidente na namagaling na namuno at pinagtangkaan nila na ipuslit. Diba? Hindi na pinagtangkaan, talagang pinuslit nila. Ika nga, ang sabi na kararami, ikinidnap. Ngayon, matatapos din ang karera nyo. 2028. Kilala na kayo ng taong bayan. Yusmio Marimar. Pagtapos ng 2028 at nakaupo na ang Agila ng Davao, doon na kayo. Magtago-tago na kayo. Sigurado kayo, pasok kayo sa banga. Ano naman kwento na itong isang attorney na ito? Na ano daw? ICC, rejection of Duterte interim release. Bakit na naman? Ano ko kwento mo? Ano naman ang i-mensahe mo sa taong bayan? Ito kasi, alam mo, may nagkwento. Susunod na natin yan. Pakinggan muna natin dito yung interview niya. With us this morning, ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Karen. Okay. Kita nyo. Easy ka dyan, boy! Ewan ko hindi ko ma-figure out yung Iba talaga yung yung hulma ng tingnan mo. Ay grabe, mas malaki yung Maganda ipaliwanag po natin in layman's terms para maraming Pilipino ang makaintindi. Bakit po ni-reject ng ICC ang apela ng kampo ni Duterte para sa interim release o pansamantalang paglaya? Ano pong dahilan? So, unahin ko muna, Karen, kung ano ba talaga yung grounds ng appeal niya. So, una, umapela siya dahil sabi ng kampo niya na mali yung pinagpasahan ng pretrial chamber na sabihin siya ay risk. Una, na hindi sisipot. Pangalawa, hindi siya papakialaman niya yung proceedings o magtatamper sa ebidensya. And then pangatlo, gagawa ng dagdag krimen. Yan yung mga risks. Pangalawa, sabi daw ng pretrial chamber, mali sila na hindi in-appreciate o kinilala yung garantiya nung tatanggap na estado. Kasi merong risk, pero para kumbaga maibsan yung pangamba na naku, tatakas yan. Ito na tayo. Ngayon itong reaksyon natin dyan. Sa tingin nyo, sa 80 anyos, mas gugusto nyo pang tumakas? Sige nga. Kayo naman, mapagbiro kayo. Ang isang 80 anyos, mahina na ho. Hindi na niya kailangan tumakas. Para saan pa? Para takbuhan niya pa yung problema na yan. Ang hinihiling lang ng kampo, ng defense, ay yung pansamantalang kalayaan habang hindi pa nasisimulan yung pagdinig. Grabe naman kayo. Parang sobra naman ata na hindi binigay yung due process nung inaresto siya at hindi pa rin mabibilan dito. Sabihin natin bail kasi parang yun na rin yung haling tulad nun Yung interim release na pwede na sana sa karapatan ng isang tao ay binigay. Bakit? Nasa naman yan Nasa batas naman yan 'Di ba? Pwede naman. Ngayon, sa host country, sinabi naman meron. Ngayon, ito ang kwento. Hindi nyo mamapaniwala ang Pilipino sa mga sinasabi nyo. Kasi, nasa likod ng mga bagay-bagay na yan, alam nyo na. Nung nakwento nga dito na merong nag-hotel
Anong kasalukuyan pinagpaplanuhan? Dahil si Tatay Digong merong namataan sa hotel sa Midas City, Emerald, Midas City Emerald State University of San Luis. Doon. Gets nyo ba? Di ba? Tapos ngayon, ipapamukha mo sa taong bayan na hindi pinaburan kasi baka may Huwag naman ganun. Ano sa palagay nyo? Ito yung pag-uusap dito. Ano nga ang sa palagay nyo? Alamin natin kung ano yung palagay na yan. Pasok. Buti na lang, hindi naman sila materialistic. Yes. Pero ako bilang nanay, syempre, di ba? Ano ba to? Bagay. Ay, hindi. Ibang usapan yan. Naku naman, bigla-bigla naman kayong, wala pala yan. Bigla-bigla nagkakaroon ng Dinaos, ito pala. Dinaos na November 30 rally, generally peaceful talaga. Paano yung nakita namin sa video, na parang yung ano ba yung maskara, yung mga susunugin dapat, kinakalampag na gano'n. Masasabi lang Tsaka yung, kaya naman pala peaceful, sabi. Kakampi nila Bakit? Di ba yung Damaso nagsalita na yung mga kasamahan nilang mga nagbibigay pa ng tubig. Yung mga kasundaluhan, nagbibigay ng tubig daw di umano. Di baka peaceful nga kasi nga kaibigan nila. Siguro, at di umano. Alamin natin dito. Hindi na iwasan ang girian ng mga pulis at rallyista kahapon na ayon sa mga otoridad, wala namang nangyaring malaking gulo. Para pag-usapan yan, makakapanayam natin si Police Major Hazel Asilo, ang hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Major Asilo. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Ma'am, kumusta po ang naging assessment sa rally kahapon? At wala po ba tayong naitalang any untoward incidents? Yes po, naging generally peaceful naman po yung ating mga naging kilos protesta kahapon at wala po tayong na-monitor na mga major untoward incidents. Naging sa ating pong maagang deployment at yung ating koordinasyon sa iba't ibang grupo, naging maayos po yung paggalaw ng ating mga tauhan. Ganun din po yung mga ginawang programa ng mga nagtipon-tipon kahapon. May mga nagsunog po ng effigy at nanawagan ng Marcos resign sa rally kahapon. Meron po ba tayong sinita o iniimbestigahan kaugnay ng inciting to sedition? Wala naman po tayong naitalang nagsunog ng effigy, although meron pong nagdala nito sa Recto Avenue at sinira lamang naman po nila, pinagtatapakan at saka sinira-sira nila yung effigy na dala nila. Bagamat may ilang sigaw ng Marcos resign, wala po tayong nakita o na-monitor na pahayag na nag-uudyok ng karahasan o pag-atake sa pamahalaan. Ganun din po yung anumang aktong pasok po sa ating inciting to sedition. Ang kanilang mga panawagan naman po ay nanatili sa saklaw ng freedom of expression at patuloy po nating minomonitor ang sitwasyon upang masiguro na hindi po mag-elevate yung sitwasyon na ito. Nagkaroon po ng komosyon kahapon sa Luneta, yung mga pulis at rallyista, wala po ba talagang permit yung mga nag-rally? Wala po silang permit, although ang sinasabi po nila ay mayroon silang koordinasyon. Pero ang kailangan po namin is yung written and approved permit po mula sa National Parks Development Committee na kumbaga po ay manggagaling doon sa pamunuan na kung saan po nangangalaga doon sa ating Luneta Park. So wala po kaming natanggap or nabigyan man kami ng copy po ng ng permit para po sana nagkaroon ng koordinasyon at yung mga dapat po nilang gawin sa araw na yon. Ito ang problema, Bakit kahapon may nababalita? Sa ibang part, saan ba yun? Luneta ba yun? O... Kasi ang pwede ka lang mag-rally dyan na walang permit ay Liwasan Bonifacio. Tama ba? O, kung mali ako pa, i-correct na lang po. So, ngayon, merong nabalita na yung ibang part dyan na may tao na hindi naman karamihan, walang permit. Kaya pinaalis. Di ba? At ito, mapunta tayo ngayon dito sa usapin na Saldico suspected to have a Portuguese passport. Totoo kaya to? Kung halimbawa meron ngang Portuguese passport, wala na kayong magagawa. Di ba? Ano pa kaya niyong gawin?
Mas maraming pera. May pera yan eh. Magagawa niya ang kaya niyang gawin. Kaso problema, so sabi nga, hindi lahat ng pera kaya mong bilhin. Tama ba? Hindi lahat ng pera, hindi lahat ng pera ay kaya mong bilhin. Ang kasiyahan at kalayaan ay hindi mabibili ng pera. Tama. So, sino nagsabi niyan? Hindi ko rin alam. Pero hindi, ito lang. Kung sakasakali na gagawin nila ng kanilang, gagawa sila ng trabaho para, gagawin nila ang kanyang trabaho at gagampanan nila ang kanyang trabaho para mapauwi ang kanyang kaibigan si Saldico. Kaibigan talaga, no? Nasa kanila naman yun eh. Kasi nga ito, bibigyan ko kayo ng example. Si Tatay Digong, nakuha nila ng saglit, mabilisan. Bakit hindi nyo mapauwi ng mabilisan? Yang mga nasasabing pangalan na nagbubulgar na ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw ay ang kanyang amo dati. Ngayon, alamin natin ang pag-uusap dito. We get an update with regard to the whereabouts of Zaldico. No. As Asan well kaya Zaldico? as Porac Mayor. Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport. Talaga? Acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Wow! Talaga? Ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Ngayon nakikiusap sila sa Pilipino, ibang bansa at sa buong mundo. Kababayan, nakikiusap na ngayon sila. Natulungan daw sila, ituro si Saldico. Saldico, yari ka ngayon. Pinapakiusapan na raw yung mga kababayan natin abroad. Ano kaya magiging ganap? Meron kayang magtuturo kay Saldico na ang buong nangyari ay nilabas ni Saldico? Sa tingin nyo, ano magiging kapalit ng pagbubunyag ni Saldico? Siyempre magiging care, magiging yung simpatya ng tao ngayon ay nasa kay Saldico. Bakit? Hindi pa tapos ang pagbubunyag eh. Marami pang ilalabas yan. Sa tingin nyo may magtuturo kay Saldico? Yun lang ang naiisip ko ha. Ako reaction ko lang yun. Kung ako nalaman ko na si Saldico ang nagbunyag lahat ng mga kabantutan at kadurubohan ng gobyerno, sa tingin mo kahit na may ginawa siya at kakampi siya nun ang tawag dito magagalit ako sa kanya. Siyempre pag-aaralan ko pa rin kasi meron pa siyang ibubunyag. Bitin pa yung kinuwento ni Saldico. Sa tingin niyo sa Pilipino dyan, may magbubunyag kaya kay Saldico? Baka itago pa yan, di umano eh. Sa tingin nyo? Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? Yeah. That is something the DFA will have to answer. Not the Nako, yun na. Ganun ang sagot. Kailangan DFA na makasagot niyan. Ganun ang mangyayari dyan. So, Bibi Sara, ito abangan nyo. Dito ako na masiya at nasisiyahan pag si Bibi Sara ang katapat natin at habang nagsasalita. Mga kababayan, yan. Patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tama! Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Yan yung mga ginagawa ni VP Sara sa Office of the Vice President. Kahit wala man siya, kasi minsan talagang napapunta siya ng dahig sa ibang bansa, tuloy ang operation. Tuloy ang operasyon ng opisina niya. Kaya kung kayo ho ay may mga medical assistant needs, hospitalization needs, punta lang kayo dyan kay VP Sara sa OBP. Tutulungan kayo yan, hindi ho kayo pagdadamutan dahil ang OBP ay talaga hong nagtumutulong sa taong bayan. Kaya kung umabot ka sa video na ito, narinig mo ang sabi ni VP Sara, lalaban, lalaban, lalaban tayo. Hanggang sa muli, like and share, bye-bye!